kami ng accountability and you are part of the problem ng Pilipinas, pipigilan mo, yung babae dyan na malaki ang salamin, yung ganyan-ganyan, na nakaasawa ng apam na mayaman. Huwag mo kaming budulin. Walang problema kung nag-TNT ka o... Pinadala ko, Erwin. Nakita mo ba yan? Nakita niyo figures? Total sent, 107,555.52 USD. 107,000. Yan ay mga tulong ko. Kung tinago ko yan, kung sinolo ko yan, libre ko kayong lahat. Kaso wala na, nawala na yung 100,000 na yan. How much is that? 5 million? Hindi ka binababoy kasi, naka 200 million ka na income na hindi mo maipaliwanag. Not income, na 200 million kang may pera sa bangko, tapos 4 million lang pala ang income mo. Yan pa ang ipaliwanag mo. Hindi yung naghirap ka, nagtulak ka ng kariton sa mga grocery store, nagkatrabaho ka sa casino, naging janitor ka. Hindi lang ikaw ang janitor sa buong mundo. So your story ay hindi nag-iisang story sa mundo. Ang story mo na pakakainin mo yung mga anak mo kaya nag-TNT ka, story din yan ng aking mga palangga. Yes, inatubas, ipaliwanag mo dapat paano ka nagkaroon ng 200 million assets pero ang iyong, based dun sa iyong public document, hindi ko pa nalabas yun eh. Lalabas ko yun. Lalabas ko sa page na na ang ebidensya. Erwin, sa mga follower ni Erwin Tulfo, ito kasi kadyutahan at nililin lang kayo. Nag-fast forward sa kwento niya. Hindi mo sinagot paano mo ninakaw ang identity ni Sylvester Stallone. No, ni Rich Sylvester. Yun eh. Paano mo ninakaw yung identity niya? Paano ka nakapasok doon sa military na sinasabi ko? Kasi nag-fast forward ka na eh. Sa kinuwento mo muna, paghihirap. Tapos, may mga pagkakataon na nag-uusap kayo mga Pilipino na, may trabaho ba dyan? Ganon din ako, mga hitan. Di ba? Alam niyo yung story ko, yung mga palangga ko, mga ganyan. Nambubudol kay, ginagago mo yung Pilipino. Hindi na tanga tong mga palangga ko. Kaya yung mga palangga dito, gumising kayo. Ang problema sa iyo, Erwin, naging gahaman ka. Naging greedy ka. Kung hindi ka nag-ambisyon, hindi ka na nga nabuking ng panahon ni Duterte. Kasi hindi ka binigyan ng pwesto. Dahil alam ng Duterte administration na Amerikano ka. Kasi 2021 lang ni-revoke ng US government ang iyong pasaporte. Ang question doon, wala tayong problema doon, Erwin, na nagtrabaho ko, kaluoy man si Erwin, $5 per hour, dahil TNT, $3 na lang. Ganon din ako. I was a student, di ba? Nag-student visa and everything. Tapos, ang per hour noon is $10, 8 lang natatanggap ko, kasi ganyan, student pa, we're just waiting for da-da-da-da. Halos pareho ang kwento ng mga nandito sa Amerika. Mag-agree kayo dyan. Ang issue dito ay hindi TNT. Ang issue dito yung identity theft, ang pagnanakaw mo based on that documents na pinresent ko na, sino si Sylvester, si Erich Sylvester. Okay na yung TNT na nakakuha ka ng papel mo dahil later on nakapag-asawa ka, wala tayong issue dyan. O later, mayroon palang nag-sponsor sa'yo na kumpanya o ganyan, wala tayong problema dyan kung from TNT kasi I know a lot of people. May mga classmates ako dito sa Amerika na nag-telearalan kami, nag-aral-aral kami ng bonggang-bongga, tapos yung iba hindi nakakuha ng ang tawag dito, employer, iba-iba. I will tell you, Erwin, dahil somehow, di ba, nakapag-work ako, hindi naman ganun katagal, sa law office na kung saan nag-aayos ng immigration papers. Ako mismo kaya ko
You know, kaya kong ayusin yan. Alam mo, yan nga ang gusto ko sa business. Business kung kaya ko lang eh. Yung consultancy at mag-aayos ng mga papel-papel, like yung mga petition ninyo dyan sa Pilipinas, I can do that, but I don't have time. So alam ko yung mga kadyutahan, pero Erwin kasi, wag mong lokohin yung sarili mo. Wag mong, kung nirerespeto mo yung nanay mo na sinasabi mo, namatay na yung nanay mo, di ba? Nasabi ng nanay mo, gumawa ka ng mabuti. Gumawa ka this time ng kabutihan para sa Pilipino. Wag mo kaming budulin. Walang problema kung nag-TNT ka, although mga kapalangga, hindi lang si Erwin Tulfo ang nag-TNT. Millions of millions na mga TNT dito sa Amerika, hindi lang po Pilipino, iba't ibang lahi. Balay mo, swertihin nga kayo, baka si Trump, you know, etos lang, yung pala mag-amnesty siya, patawarin niya lahat ng mga TNT. Kasi nangyari yan nung 80s. Kaso lang, hindi ka nakasali doon, Erwin. Ba't hindi ka nakasali doon sa ano na yon, sa, I think, hindi ako nagkakamali, 86? I'm not sure. You comment. Kailan ang huling nag-amnesty ang Amerika sa mga undocumented? 80s yun, but it just so happened, naging Erich Sylvester ka na, kaya you don't need amnesty. So ito ang chika bumbum, Erwin. Wag mong budulin ang Pilipino. May nalabag kang batas. At wag mo akong pigilan. Nasasabihin, ikaw, yung malaking salamin dyan. sabi ni Winong, yung ano dyan, yung babae dyan na malaking salamin sa Amerika, na ganyan-ganyan, o ng mga, na baka nakapangasawa ng AFAM. May ganon. So, ano na lang ang tingin mo dito sa mga palangga ko talagang nakapangasawa ng AFAM? Yung maswerte ka, may pera, ganon. Diba? Sana totoo, na mayaman ang asawa kong AFAM. Akala ko ba napatay ko na yung asawa ko? Diba? May mga ganon silang, may mga nilabas si Lisa. Akala ko ba napatay ko na yung asawa ko? Tapos ngayon may asawa na naman akong AFAM. Anong kadyotahan yan? At mayaman. Alam mo, wish ko talaga yan. Meron bang AFAM dito na nakikinig sa akin? Ngayon, Erwin, tapos sasabihin mo, umuwi ka na lang dito para tumakbo ka ng presidente, pati si Aljo Bendio. Ganon ba talaga kabobo at kababaw yung mga utak ninyo? Yung mga fallacy nyo sa buhay ninyo? Mga kadyutahan? Nililigaw nyo Pilipino. Karapatan ko bilang isang ipinanganak sa Pilipinas na nagpapadala ng remittance ng accountability from you kasi inappoint ka. Ginawa ka ni Tambaluslos na congressman at sweldado ka ng bayan. Mga kababayan, yung nagpapalo kay Erwin, na kesyo sinisiraan lang namin siya, may mga binanggit pa siyang, I think na, ano daw, sino yung ibig niya sabihin na reporter na taga Davao? Was it? Sino yon? But anyway, dapat daw wag na lang daw tayo mag-comment. Matumulong na lang daw kayo kasi yan yung babaeng yan, yung malaki ang salamin, ganyan-ganyan. Nagsalta laban sa administrasyon. Jutang ginina, tang-ina niyang mga bangag na yan. Bakit? Okay, sino to? Dali, tingnan natin. Okay, sandali lang. Dali, mukhang baka may incoming tayo, baka baka importante. Dali palangga. Baka importante i-touch. Okay. Sige, babaya. Okay, talaga. So, ang punto de vista, thank you palangga, you're watching. So, ang punto de vista dito, Erwin, yung pagnakaw mo kay Sylvester Stallone, ba't hindi naka-on yung aking what the heck? Diba, may card, may pa naman. Sa kay Erich Sylvester. At yung sinasabi mo na hindi kami what you call it, wag na kami magkomentaryo o magkritiko sa bangag na presidente. Yung malaging salamin dyan, mamahalin yung salamin, nainggit ka. At least hindi ko to ninakaw sa bayan. At ang iba dyan, regalo. Di ba, wala ka sa tono eh. Salamin ko ba ang issue? Ang issue dito, Erwin, yung pagnakaw mo ng identity ni Sylvester, the Erich Sylvester. Yun yung na-miss mo sa kwento. Paano mo nakuha yung US citizen mo? Paano ka nakakuha ng passport? Dahil ipinaliwanag dyan, 1991, nakuha mo yung US passport mo through
Erich Sylvester. Paano mo nakuha? Sino si Erich Sylvester? You know, I'm fond of forensic files. Marami dito ginugurgur. Kunyari, kaya ang question ko, si Erich Sylvester ba ay nagurgur? Ano ba siya? Buhay pa ba si Erich Sylvester? Sino siya? Kamag-anak mo siya? Bakit nanakaw mo? Based on that document na pinorward sa atin, paano mo nakuha yan? Hindi issue dito yung nagtrabaho ako kasi kailangan ko buhayin ng mga anak ko. Buha ka ng ina, lahat kaming OFW, ganyan. Ako nga nakikitulog din sa friend ko. Dahil ayoko magbayad no bago pa lang ako, ayoko magbayad ng $300. Makikitulog lang ako dati, $300. Totoo yun, dahil syempre, kaluoy man ang aking bibi, di ba? Ganyan-ganyan, padala ko na lang to. It's all BS. Lahat yan pinagdaanan. Gusto mo mag-iyak-iyak pa ako dito? Ay naku anak, nandito si mama sa Disneyland, mapunta din kayo dito. Tapos giniginawa ko. Totoo yung kwento yun. Dumadaan ako sa Disneyland, Erwin. Abi mo bala, Erwin? Nakaintindi ng ilong ko yan. Gumaganyan ako, Edwin, no? Tumutulo-tulo ang luha ko. Naku, yung dalawa kong anak. Dadaling ko sa Disneyland. Sana. Mga ganun, chika. Lahat, halos ng OFW, whether Amerika o saan man, pinagdadaanan niyang mga pagsusumikap na yan kasi nanay, magulang tayo na gusto natin mabigyan ng mabuting kabuhayan ang ating mga anak. But hindi ko papasukin ang identity theft, ang pagnanakaw ng identity, ng may identity. Dahil crime yan, kaso yan. Dapat nga, yun nga, I hope the American government will file case against you. Ayon sa aking friendship na taga-Alabang, hi sa mga mayayaman kong friendship, akalain nyo, mga palangga, kino-question yung aking mamahaling salamin daw. Baka naman, regalo lang yan sa akin, yung iba dyan. But anyway, sabi ng ating Alabang girls, ang Alabang friendship natin, yung drama ni Erwin Tulfo na nakabuntis siya. Ano ang kinalaman ng Pilipino sa libog niya? Oo nga. Hindi justification yung libog niya para magsinungaling siya at magnakaw ng identity. Exactly. Kaya nga palangga kaya di ba sabi ko, nung sabi niya nakabuntis siya, ako di ba nabuntis Masarap kaya yun? Anyway, mga kababayan, yung mga follower ni Erwin Tulfo, huwag kayo magpapaniwala sa taong to. Ang naging problema sa iyo, Erwin, naging gahaman ka, greedy ka. Imagine mo, you have 200 million assets. And based dun sa pinakita nating dokumento, binasa nating dokumento, mga palangga, yung ano mo, yung declaration mo, ito pa issue, sagutin mo. Kasi may record ang Kongreso ng ng iyong personal data sheet. Okay? May record ang gobyerno, ang Kongreso, na ang dineclare mo for those years, 4 million pesos lang na iyong income. How come na nagkaroon ka ng 200 million assets o kayamanan? Saludo ako sa iyo na at least yung anak mo binuhay mo. 'Di ba? Hindi na pariwara, okay 'yun. Pero hindi yan, girl, hindi yan ang issue. Ang issue, paano mo, maikulalya na ako, ninakaw ang identity ni Erich Sylvester. At sagutin mo ang mga issue dahil according to the US Constitution, I wish kabisado. Ang sarap siguro magsalita, no? Pag alam mo kabisado yung mga constitution kasi I don't have that. Katulad yan, Erwin. Ako gusto ko talagang maging abogado nung panahon nung bata, nung nag-aaral ako, yung, pre-law yung first course ko communication. Pero wala kaming pira. Kaluoy man si Inday. Si Inday Marika, wala din akong pera. Nagpo-promissory note din ako. Hindi rin ako makapag-exam. Nag-working student ako para makaahon sa kahirapan. But pag ako ba nag-identity theft, sasabihin ko ba sa inyo yan? Ay palangga, patawarin nyo na ako. Mabait naman ako Kasi, naghirap ako, ganyan-ganyan. Bullshit yan, Erwin. Ang issue, magnanakaw ka ng identity ni Erich Sylvester. Doon mo, hindi mo yun naipaliwanag. Puro ka emotional appeal, nakabuntis ako ng asawa, yung anak ko, Ang question ko ngayon, US government, posible ba na ma-denaturalized
ang kanyang mga anak? Ang sagot, hindi man ako abogado pero binasa natin yan, pwede. Depende kung paano nakuha ang citizenship. Kung nakuha ng kanyang anak ayon sa konstitusyon ng Amerika, Constitution 1, 2, 3, 4, 5. Hindi, nabasa ko lang kanina. Okay, binasa natin. Tingnan natin to. Pwedeng bawiin ang citizenship ng anak mo kung ito ay nakuha niya dahil sa what you call it, dahil, let's say for example, no, like yung anak ko, nung nag-US citizen kami, right there and then, wala pang 16 yung anak ko, automatic yun kasi citizen eh. Pag below 16, ang in-apply lang namin, actually walang naturalization yung anak ko dahil automatic passport yun. Ganyan. Pero kay Erwin, pwede kasing paano nakuha ng bata. Kung birthright, hindi yun makukuha. Hindi na yun ma-revoke ng US government kasi wala namang batas na ganon. So kung birthright, meaning kung ipinanganak ang bata dito, yun yung ginagawa ng mga artista, di ba? Pumupunta dito, tapos iniluluwal ang kanilang mga anak para magkaroon sila ng US citizen ng mga bata. But I think sa panahon ni Trump, mukhang babaguhin na yan. I'm not sure, pero narinig ko naulinigan ko habang nagkakapi sila, nasa dingding ako. Chika lang. So anyway, pwede kung birthright, hindi. Kung yun ay nakuha niya, let's say for example, katulad sa anak ko, tapos alam ng anak ko, ay alam ng anak niya pala, alam ng anak niya, pwedeng mabawi. Depende. Pero it's a lot of work, ganyan-ganon. So, tignan natin. Okay? Ang sabi ng ating, tignan natin. Tignan mo, kalibugan mo kasi Erwin eh. Wala namang problema ang libog. Masarap yun, no? Lahat naman tayo may libog, pero nasa, nasa ano yan? Nasa, what do you call it? Nasa oras yan. Okay, here we go. Okay? Ang sabi ng batas ng Amerika na pwedeng ma-revoke ang citizenship based on the INA 340, okay? US citizenship can be revoked if it was obtained through fraud, misrepresentation, or concealment of material facts. Sabi dito, if a parent's naturalization is found invalid due to fraud, it is as though they were never a US citizen. Ibig sabihin, depende natin, 10 yung anak niya eh. Baka yung iba ipinanganak na dito, hindi na yun mare-revoke. Kasi ayon dito, INA 320 governs automatic citizenship for children when at least one parent becomes a naturalized US citizen. If the parent's naturalization is revoked, the basis for the child's derivative citizenship no longer exists. So, kung nakuha ng anak niya ang citizenship dahil sa, naging citizen yung tatay niya, si Erwin, si Erich Sylvester. Like kunyari, yung mga anak niya ay dinala niya, pinitisyon niya from the Philippines, then green card muna, di ba? Tapos, dahil nga sa kanyang fraud passport at US naturalization, ang sabi doon sa batas na binasa natin, mare-revoke din. Ang tanong, ilan sa mga anak ni Erwin ang ipinanganak sa Pilipinas na kinuha niya? 2, 3, 4 na pasok dito sa binasa nating batas na pwedeng i-revoke. But of course, they have to consult their lawyers, immigration lawyers. Ato basic lang sa atin, dahil naman ako lawyer, nagbabasa-basa lang naman tayo, at nang maintindihan natin yung mga possibilities. So meaning, kung mayroon siyang 4 na anak, kasi ang sabi niya, naka-jaundice siya. Diba, noong kailan ba siya naka-jaundice? Dandalibugan siya naka-jaundice. Okay lang naman maging malibog, Hello? Kung may 4 siyang anak, na pinitisyon niya from the Philippines, dinala niya dito, at nakuha yung citizenship through that naturalization na ginrant sa kanya ng Amerika, therefore, datapwat, subalit, ay posible na ma-revoke ito. Pero, hindi tayo ang magde-decide yan. Let the immigration decide that. Pero, posible. Pero yung sinasabi nga natin, birthright, kung pinanganak na dito yung kanyang anak,
hindi na yun mababawi. Nalibugan siya noong 1980s. Sabi ni Professor, di ba? Okay? Ang problema kasi nagsisinungaling ka. Naging greedy ka. Wala naman sanang maghahalongkat ng buhay mo. Kung ikaw sana ay nakontento na dyan sa 200 million mo, magaling ka naman pala magnegosyo, papasok ka pa sa government na alam mo na tinarantado mo ang US government. It's not true na wala kang nilabag sa batas sa Amerika. I mean, just the mere fact na inamin mo na ikaw ay TNT, paglabag yan. Diba? Unconstitutional yan palangga. Kaya hindi totoo sinabi mo na wala kang nalabag sa batas kasi ang nais ko lamang, pakainin ko ang mga baby dolls. Yung 10 baby dolls ko, mga ganun. Walaan nga kita ko anong kapalaran mo ngayong taon, Erwin. Walaan kita. Okay? Lucky 9. Ibig sabihin, Lucky 9 ang taong bayan dahil mauudlot ang iyong mga pambubudol sa taong bayan. Itong numero na ito, lucky to para sa mga Pilipino. Siswertihin ang taong bayan. Dadami ang pera ng Pilipino kapag ikaw ay what? Kapag ikaw ay dinisqualify ng COMELEC dahil illegal ang TNT, sabi ni Annalina. O, diba? Walang mananalo sa barahan ni Maharlika. Anyway, mga palangga, budol ka, Erwin. Tapos sinasabi mo, kayo, tumulong na lang kayo. Nagtayo ako ng action center. Tangina. Hindi yan ang issue, Gorgor TV. Hindi yan ang issue. Ang issue, sagutin mo, nagnakaw ka ba? Ninakaw mo ba? Si Sylvester, si Erich Sylvester? Hindi, yung kwento mo, naghirap ka, nagtulak ka ng mga ganito-ganyan. Tapos, fast forward, after 10 years, bumalik ka ng Pilipinas. Ano yon? Kulang. Kung ako magdidirect ng buhay mo, kung ako magsusulat ng buhay mo, something's missing. Erwin, anong ginawa mo dito? Huwag kayong mapapabudol dito. Ano pang sabi mo? Mayroon pa siyang article. Bala na natin ang article ni Dodong. Giatay. So, liwanagin natin, Mahi Faustino, liwanagin natin na pwedeng ma-revoke ang citizenship ng mga anak niya kung ito ay napetisyon niya from the Philippines gamit yung kanyang fake identity na si Erich Sylvester. Ngayon, mga hitad, ano ngayon ang gagawin natin? Dahil sabi, hindi niya naman ako pinangalanan, pero ako lang naman ang vlogger na nag-iisang malaki ang salamin sa Amerika. Pati salamin ko, pinakakialaman mo. Hindi naman yun ang issue, Dodong. Tapos pinipigilan mo kami na, batikos-batikos sila yung malaking salamin, yung dating broadcaster ganyan, yung abogado na ganito, binabatikos siya, hindi na lang kayo tumulong sa gobyerno, binabatikos sa mga Marcos. Putangin na. Hindi namin babatikusin, gago ka ba? 5,500 flood control. Zero budget sa PhilHealth. Pag nanakaw ni Lisa, pangingidnap ni Lisa Marcos, paging kartel ng gobyernong ito, tatahimik kami? Humihingi kami ng accountability and you are part of the problem ng Pilipinas. Pipigilan mo, yung babae dyan na malaki ang salamin, yung ganyan-ganyan, na nakaasawa ng apam na mayaman. Sana all, di ba? Yung mga nakaasawa ng apam dyan, nainggit sa inyo. Yung mga mayayaman na palangga ko, shoutout doon kay Robby. May asawa. Oy, Robby, ganda-ganda ng bahay mo sa Calabasas, invite mo ko, leche. Si Robby Taroza, kita ko yung bahay ni Palangga. Ang yaman mo, bakla. Nakapangasawa ng apam. Sana all, di ba? Ang issue dito, hindi nakapangasawa ng afam. Let's say, sige na, nakapangasawa ng afam na mayaman. So ano problema mo? Di ba? Sinong gusto makapangasawa ng mayamang afam ngayon? Mag-comment dyan, hanapan ko kayo ng afam. Sino ang gustong makapangasawa? Huy! Di ba? Kahit kaya, sinong gusto makapangasawa? Leche. Ano siling mo sa akin, Dodong? Huwag mo kasing gawin tanga. Si Trey K. Brandy gusto daw makaasawa ng afam. Mag-comment lang dyan. Sinong gusto makapangasawa ng mayamang afam? Si Rayson o Yarte, yung mga kaibigan ko gusto makapangasawa ng mayamang afam. Hindi yan ang issue. At hindi issue yung salamin ko. Ang issue dito, paliwanag mo, based on that document,
paano mo ninakaw si Erich Sylvester Tulfo? Ipaliwanag mo na how come, where did you get your money na 200 million where in fact, yung iyong SALN ay 2-4 million lang ang dineclare mo na kinita mo dun sa partikular na taon na yon. Kung kwento lang, Erwin, ng mga kahirapan dito, Diyos ko, ang mga palangga ko, kabisado nila yung mga kwento ko eh. Yung mga paiyak-iyak kong ganyan, di ba? Madaling, kwento mo, pinalayas pa nga ako eh. Ano sabi sa akin? Alam niyo yan, lumayas ka na dito. Ayaw namin magkano ng TNT. Hindi naman po ako TNT. Alala niyo, dati naiyak-iyak pa ako, hindi naman ako tita TNT, wag mo naman akong palayasin. Di ba, may ganun akong kwento? But, nagsumikap ako, pero hindi yung dahilan na gumawa ka ng fraud. Tapos sasabihin mo, ay may ginawa naman ako mabuti. Pinakain ko naman yung mga anak ko, so mabuting tao ako. Ganon ba yun, Dodong? Huwag mo kaming gaguhin. Huwag mo na, may social media na ngayon. Kung radyo, TV lang pwede niyong manipulahin ang mga kwento. O si Del Bagsak, gusto makaasawa ng... I know that, darling. Oh. Kumakausap ba kayo ng... Kaya niyo makausapin ng si Siri? Ako, kinakausap ko yan. Dali lang. Anlak ka dyan. Teka lang. Andali lang, mamaya hulaan natin si Erwin. Okay, here we go, Erwin. Ayoko masyado maging harsh sa'yo kasi naman kaya lang, kailangan na kasi Erwin, Dodong, alam mo, magnilay ka. Kausapin mo yung nanay mo. 'Di ba? Sabi mo, yumao na. Ano pa kailangan mo, Dong, Erwin? May 200 million ka na. Inilagay mo kasi ang sarili mo para scrutinize ka. Public official ka eh. Kung mga ganyan-ganyan lang, may breaking news ako. Sino attach? Ang reporter na nakatanggap ng Porsche ng malaking diamante at 4 million Hermes sa politiko. Ayan, problema na naman natin yan. Paalala nyo, baka malimutan ko bago tayo magtapos. Sino attach? May showbiz tayong mamaya. Here we go, darling. Okay, tiyan mo, naka-headline na naman tayo ngayon. Sabi ng politiko, ang dami kasi nagtag sa akin, si I am Sherwin, thank you palangga. Wag puro daldal. Erwin Tulfo dares US-based blogger to return to the Philippines to help Filipinos. Tangay na, para gurugurin ako ng amo mo, si Lisa. Talaga bang pambobo ka lang, Erwin? Bakit mo ako pauwiin? Bigyan mo ba ako ng bahay, Dodong? Wala ako bahay dyan. Kaluoy naman si Inday Marlica, walang bahay. Kasi walang ninakaw. Ni bahay ng posporo, wala ako. Baka gusto mo. O sabihin mo kay Lisa Tanas, yung mga fabricated case niya na finance sa akin, proxy cases, ibasura niya. Then uuwi ako. O umalis sila, uuwi ako. Papatayin ako na. Gusto mo, pagurgur ako. Yan lang naman ang, umuwi kayo dito. O ikaw, magtakbo ka ng presidenting leche. Anong kaalputan yan? Ganyan ba ang kategorya ng mga press people ngayon sa bayan natin? Ano yung jutak na yan? Pang Erich Sylvester? Pang kriminal? Ano ba yan? Teka lang. Asan naman, Dodong dito eh? Hulaan ko lang kayo si Dodong. Okay, ito, here we go. Babida-bida na naman ang babaeng nakasalamin dito ah. House Deputy Majority Leader and ACT-CIS Party List, may ganyan-ganyan pa yung mga tulpo pag nagbigkas eh. Erwin Tulfo challenge a US-based blogger to return to the Philippines and help the Filipino people. Kailangan ba talagang umuwi ako para makatulong ako, Dodong? Patingin ko nga yung aking dito. Sandali lang. Yung mga hindi pa napadala ng ayuda ninyo ha, magantay lang kayo, papadalhan natin kayo. Yung mga natawag, kasi 3 hindi ko pa mahanap. I'm sorry pa lang ba, but yung 3 hindi ko pa nahanap. Teka lang, Erwin. Teka lang, kasi gusto kitang i-debunk kita eh. Kasi pinapauwi mo ako eh. Pinapauwi mo ako para tumulong ako. Ito, you have to Teka, here we go. Here we go, darling. Okay, here we go. Sino ba papadalhan natin ngayon? Okay, here. Papadala natin hindi. Titingin lang ako magkano pinadala ko. Okay, sino ba itong mga to? Okay. Paano ba makita kung magkano pinadala ko? Nieta. Okay, here we go. Here we go. Ito. Okay. Recipients. Where can I get? Paano ko makita kung magkano pinadala ko? Punyeta. Teka lang, mga hitad. Okay, ito. Get started. Okay. Here we go. Ito pala.
Ito na, nakita ko na kung magkano pinadala ko. Ayan na. Okay, you talk about what? Tatanggalin lang natin yung mga pangalan ng mga ano, lagyan din ng baraha, baka masilip eh. Dali lang. Okay, ito here. Takpan lang natin yung mga pinadalan ko, baka makita nila. Okay, okay, here we go. Takpan lang natin. This is Sendwave. Erwin, ito yung contribution ko kasi pinapauwi mo ko eh. Since na naging model, naging ambassador tayo ng Sendwave, takpan natin mga pangalan. Oh, shit. Ay, ulit. Okay, tapa ko na nga ng kamay ko. Sandali mga hitad. Baka makita niyo yung names ng mga hitad. Okay, here we go. Pinadala ko, Erwin. Nakita mo ba yan? Nakita niyo figures? Total sent, 107,555.52 USD. 107,000. Yan ay mga tulong ko. Kung tinago ko yan, kung sinolo ko yan, libre ko kayong lahat. Kaso wala na, nawala na yung 100,000 na yan. How much is that? 5 million? Grabe, kung nag-inipon ko yun, dayaman ko na pala. So anyway, yon. Kailangan bang umuwi ako para magpadala ako ng ayuda dyan through Sendwave app? Kaya mag-download ako ng Sendwave app. Wala pa yung dati kong mga apps dati, wala pa yung mga deposit sa bangko, wire transfer and everything. Yeah. I sent 107,000 US dollars. Ngayon nasabi mo sa akin, umuwi ako para tumulong. Pwede naman ako tumulong right on my fingertips. Boom, boom, boom. Andyan na ang pera. Anong kaletsihan yan? Ha, Erwin, wag mong babaguhin, wag mong lululokohin ng Pilipino. Stop that emotional appeal. Hindi ka makakalusot. Wag mong guguluhin ang mundo ng Pilipino. Okay? Ano siling mo sa akin, Dodong? Okay, ano sabi mo? Kasi sabi mo, umuwi ako para tumulong eh. Hindi pa ba enough ang 100,000 na tinulong ko? Whether kaibigan, kamag-anak, hindi ko kakilala, still tumulong ako. Pero di ko naman sinusumbat yan sa inyo palangga. Nga naman. Hindi ko sinusumbat yan. Pinapakita ko lang dito kay Erwin na ito. Hindi ko kailangan umuwi, Erwin, ng Pilipinas para patayin ni Lisa para tumulong sa aking kapwa. Now, ano sabi mo? Ilang vlogger ho dyan, salita ng salita. Favorite thing to do ko to eh. Bratatatat. Pakialam mo, tira ng tira sa gobyerno. Again, bakit hindi ba katira-tira ang gobyerno sa ginagawang pambababoy sa inyo, sa atin? Ikaw hindi ka binababoy kasi naka 200 million ka na income na hindi mo maipaliwanag. Not income, na 200 million kang may pera sa bangko, tapos 4 million lang pala ang income mo. Yan pa ang ipaliwanag mo. Hindi yung naghirap ka, nagtulak ka ng kariton sa mga grocery store, nagkatrabaho ka sa casino, naging janitor ka. Hindi lang ikaw ang janitor sa buong mundo. Ako nga dati, balangga, nalala nyo yung kwento ko? Papunta ako sa Starbucks. I'm not fond of Starbucks before. Nakita ko, tangay na, $4. Kakwenta ko 4 times 52, 5, mga ganun ang computation. Di na lang, padala ko na lang sa Pilipinas to para marami pang makabakal sa bukas. So your story ay hindi nag-iisang story sa mundo. Ang story mo na pakakainin mo yung mga anak mo kaya nag-TNT ka. Story din yan ng aking mga palangga. Yes, inatubas, ipaliwanag mo dapat paano ka nagkaroon ng 200 million assets. Pero ang iyong, based dun sa iyong public document, hindi ko pa nalabas yun eh. Lalabas ko yun. Lalabas ko sa page na na ang ebidensya. Doon ko ilalabas. Kasi alam ko, re-report ni Erwin yun eh. At least doon. Abangan nyo yun ha, ilalabas ko yung mga dokumento na yon. Hindi, magtatanong muna ako kung ano bang doon. Basta ilalabas ko yung yung personal data sheet mo simula nung ilan ng anak mo, tatay mo, yung alam about your life, Anyway, wala naman tayong problema kung ilang anak mo. Pero wag mo naman akong awayin dahil malaking salamin ko. Actually, palangga, gusto ko magpa-LASIK pero natatakot ako. Kasi baka pag naging bulag na ako, hindi matuwa ang kalaban. Diba? Kaya nagtsatsaga ako. Believe me, nahirapan din ako na malabo ang mata ko. Pero, what can you do? Tumatanda na lola nyo. Anyway, sabi mo, Erwin, gusto mo hulaan na lang kita. Sa malaking baraha. Mamaya na kita hulaan. Tulfo, anong sabi mo?
tira ng tira sa gobyerno. Lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae na nakapangasawa siguro ng mayaman, chismoso ka. Hindi mo pa alam. Wala na, ginurgur ko na. Di ba yun yung pinalabas ni Lisa, gumurgur ako ng apam? Wala na apam. Gurgur na yun. Ano ba? Next. Parang yung mga gago. Di ba? May mga ganyan silang dramatization. Maharlika, ginurgur yung asawa. O, di ba? Ginurgur ko na. Ba't may apam na naman dito, Erwin? Siguro, sabi mo, di ba? Sabi mo kay Lisa, mali yung information niya. Nagpakalat na siya ng gurgur ako eh. Mali ito, iba naman. Sabi niya dito, nakapangasawa siguro ng mayamang afam. Ulit, issue ba ang nakapangasawa ng maaya? Napakaswerte mo, ining. Ay, okay lang yung ining, at least baby ang dating ko. Napakaswerte mo, mamahalin pa ang mga antipara mo. Tangina, antipara? Yung mamahalin ni Kimbo, yung mga luxury cars, yung mga collection mo. Ano naman itong, Diyos ko, ito lang ang antipara, napakamura lang naman ito. Giatay ka. Kahit ang ating mga domestic helpers sa ibang bansa kayang bumili ng ganito, ito lang, actually ito lang talaga kayamanan ko. Yung mga salamin ko. Ano sabi mo? Pero pati antipara, kitang-kita na pikon ka. Kumbaga nasagi ko ang katotohanan. Hindi mo nga may paliwanag eh. 200 million na assets, paano mo ninakaw si Sylvester? Si Eric Sylvester. That's the issue. Hindi issue ang TNT ha. Hindi issue na nagsumikap ka dahil hindi lang ikaw ang nagsumikap para pakainin ang kanilang mga anak. Gusto mo sabihin ko kung ilan ang mga pinapakain ko? Baka malula ka. But I'm not gonna say that. Gusto mo kung magkano? Aside, out of this 100,000 na gusto mo, pakita ko pa sa'yo kung magkano yung remittance ko sa bawat recipient. Hoy, yung mga recipient ko Nyeta, kakapagod din kayo pero love ko naman kayo eh. Wala talaga tayong magawa. Ang hirap ng buhay eh. Anyway, ngayon sabi niya, huwag kayo magalit. Hindi ko kayo sinusumbatan. Alright? Sabi niya dito, Diyos ko po, sabi niya, napakaswerte mo ining, napakaswerte mamahalin pa ang antipara. Alam mo, Erwin, nung napanood kita, natawa ako dun sa antipara. Parang, my God, eto lang ba ang ayong defense? Antipara? Whether mamahalin ang antipara ko, hindi ko to ninakaw sa Kaban ng Bayan. Yan ang nga lang kaligayahan ko, Erwin. Grabe ka naman, oo. Daldal ka ng daldal, sabi ni Erwin. Comment ka ng comment. Bakit hindi? Sabi niya, why don't you come home? Why don't you come home and help this country? I'm helping my country, kaya nga binubulgar ko lahat ng kababuyan mo eh. Hindi ba yan helping? Hindi ba yan helping sa bansa na sinabi ko na ang presidente nyo ay addict? Hindi ba yan pagtulong sa inyo na inilabas ko kapalit ng buhay ko? Gusto kong gurgurin ni Lisa na si Lisa Tanas ay kidnapper, si Bangag ay bangag, kawatan, smuggling, hindi ba yan pagtulong sa bayan? Ano bang pagtulong? Pagtulong kay Lisa para maging bagman? Ako? Yan ba gusto mo? Kayo tumutulong kayo kasi meron kayo may balik sa inyo? Nabigyan ka ng pwesto? Tigilan mo ako. Ano sinasabi niyo ni Aljo Bendijo na sulsul? Alam mo, Aljo, I'm not gonna say anything na hindi kita mumurahin. Alam mo, gusto kita dati nagbalita ka, pero nakita ko na wala ka ring dignidad. Alam mo naman na niloloko ka ng partner mo. Oo nga, ano ba sinabi niya? Basta para siyang bubuyog. Aljo, para kang bubuyog. Na ganun-ganun ka. Parang gumagatok ka kay Erwin. Oo nga. Daw mga gago ka mo. Unsangan mo. May bayag ba kayo? Baka hindi kayo tuli. Tuliin ko kayong dalawa. Okay. Ano sabi mo, Erwin? Ay, nako, ewan ko sa inyo. Buisit kayo, dapat hindi ako magbablog pa lang kasi may pinagkakaabalaan ako. Pero kasi, ito kasi si I Am Sherwin, tinagda ko. Ikaw, I Am Sherwin Tuloy ka na ba? Palangga. Alright. Sabi niya, Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoong Diyos na mayaman ng apa mo, Lord. Sana maging totoo po ito, Lord. Yung mga sinabi niya, hindi ka kailangan magbanat ng boto. Alam mo, kausap ko yung mga kaibigan ko. Nag-uusap kami. Alam mo, pinag-uusapan namin? Alam niyo kung ano? Kung tumama sa loto. Ito nga si Belle ng Canada. Mahalika, tumama ka na ba sa loto? Kasi, mga wishful thinking lang. Kasi, nung nakaraan, 1 billion dito, may napalon. Sabi ko, hindi ko napanalunan. Meron ngayon 200 million.
Tapos nangangarap kami ng gising. Sabi ko, sige, pag nanalo ako ng 200, kinocompute ko na yun. Pag 200 million, pag annuity, yearly, for 30 years, mas malaki, double the money. Pero ang first, ginugel ko na. Sabi ko, yung first kong matatanggap, around 6 to 7 million. O, di ba? Sabi ko, then, next year, 14 million. So, saan ka pa? Sabi ko, bibili tayo ng farm sa Brazil, katabi ni Lenny Kravitz. May mga ganun kaming usapan. Tapos sabi ko, bibilin ko na kayong lahat. Yung mga kaibigan ko, bibilin ko na kayo, mag-ookrayan lang tayo. So, yung mga ganun. Lord, sana totoo po ito. May dumating na afam na mayaman. Oh my God. Wish ko lang. Anyway, kaso lang, magalit naman. Baka magalit naman ikaw, Erwin, pag yumaman ako talaga. Okay, sabi mo pa, why don't you come home? Why don't you come home and help this country? Na-explain ko na yan. 'Di ba? Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka dito. Ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano. Ibigay mo sa mga mahirap dito. Ay na. Nag-negative nga ako eh. Baka naman gusto niyong sendan yung negative account ko. Di ba, Bel? Punyeta, nag-negative ako. Nagbayad ako ng ano. Nagbayad ako ng, ano ba yon? Ano yung negative sa atin? Yung sa Amerika, ano yun? Pag nag-negative ka? Comment dyan, papadala ka ng ganitong card, oh. Papadala ka ng ganitong card na charge yung account mo. Help me, mga babae, mga palangga. Overdraft. Na-overdraft nga ako. Tapos sasabihin mo dito, giatay ka. Ay, naku, sana totoo talagang mayaman ako. Lord, sana magdilang anghel si Erwin. Overdraft fee. Lotus Eye Studio, alam mo yan, pinadalan ako. Punyenta. Yung anak ko gumastos naman. At saka, hindi ko pa pala natawag, may fraud na may gumastos sa akin. Sa card ko, William Sonoma, $35. Kaya nagkaletse-letse yung card ko. Sana overdraft ako, punyeta. Anyway, Erwin, sana yung wish mo na makahanap ako ng AFAM, ay, kailan, hindi naman ako naghahanap pala. Mabogbog ako. Anyway, di ba? Sabi niya, bakit umuwi ka dito? And then you do the fight. You do the battle. Hindi ba battle ang ginagawa ko? Erwin, anong gusto mong battle? Makipagsaksakan ako? Ano gusto mo? Ganyan? Literal na battle? Tanga ka lang eh. Hindi ganyan ang battle. Ang battle ay nasa social media. Ang mga presidente ba nakipagsaksakan ba yan? Ano bang battle na mga yan? Policy. Ano man yan? Mangumango ka. Naunsaman ka. Akala ko pa naman dati okay ka. Kaso naging greedy ka eh. Sobrang greed na kasi. Kung hindi ka sana pumasok dyan, alam mo kung bakit nalaman ko itong mga dokumentong ito? Galing dito sa Congress eh. Shout out sa mga puting ahas ko sa Congress. I love you guys. Kaya hindi lahat yan kaaway natin. Sila ang may sala dyan. Yung puting ahas ko, gumapang-gapang, tapos nakita niya yung iyong data sheet, sabi ng ahas ko, bigay natin kay Maharlika. Bigay natin kay Maharlika. Yun. Kasalanan ko ba to, Erwin? Sino ba ang nagdakaw ng identity ni Sylvester? Hindi naman ako, tapos patitigilin mo ako, naunsaman ka. Sabi pa niya, ma'am, sabi niya, hindi niya ako pinangalanan, pero sino ba to? May malaking salamin. Ano sabi ni Palangga? May nag-comment. Mag-comment kayo. Yung kuya niya, number 1 corrupt, daming pera sa loto niyan, sabi ni Gorgor TV. Okay. Ma'am, baka pwede naman sa 2028, ikaw na kaya ang tumakbo magpakapangulo. You run as President of the Republic. Gusto niyo tumakbo kayo, senador o congressman, kayo ho mag-speaker. Tapos sabi naman ni Aljo, magtakbo kayo. Hoy Aljo, nakakahiya ka sa mga kaklase mo at pamilya mo. Sayang ka. Nakakain ka na rin ng sistema. Tanungin mo nga sarili mo, Aljo, tama ba na hindi na ipaliwanag ng iyong partner kung paano niya ninakaw si Erich Sylvester? Itong kadyutahan ng mga kwentong kahirapan, alam mo yan. Alam ko namang matalino kayo eh. Kaso na yung katalinuhan nyo, ginagamit ninyo sa kawalang hiyaan o panlilin lang sa mga Pilipino. No wonder, maraming nanonood kay Rafi Tulfo, ninalason nyo yung taong bayan. Ini-exploit nyo sila. Anong pinag-uusapan yan? Nag-itot-itot sa kapitbahay. Ninakaw ang panty ni ganito. Tapos si Tulfo, yan ang pinagkikitaan. Sino ang dito? Sino ang may mas dangal sa atin? Ini-exploit nyo yung tao. And you talk about Tulfo, they're helping people? Hoy, Erwin, tanong mo kay Rafi. Yung kaibigan ko lumapit sa inyo. Nagbayad kami
180,000 as retainer's fee diyan sa yung who's that lawyer? Yung tungol. Okay, yung tungol, yung asawa ng anak ni Rafi. Nagbayad kami ng 180,000 diyan, walang nangyari. Ang pangako ng law firm ni Tungol na i-expose ang contractor sa Tulfo show. Ito, gusto niyo malaman. Nakwento ko na to. Ano ang sabi ng Tulfo staff? Ay, not staff, yung Tungol lawyer. Nangako kayo sa amin na isa yan. Kasi hopeless na rin yung kaibigan ko dahil naloko. Ang sabi, isa sa mga pwede nilang gawin sa serbisyo na binayaran namin, magre-represent as lawyer, Tungol na yan. Kaya nga kami lumapit sa inyo during that time eh. Wala pa si Bangag noon eh, hindi pa si Bangag. Dahil akala namin matulungin ang Tulfo. Yes, this is real. Dokumentado yan. Hindi ako nagsisinungaling dito. Ayoko lang pangalanan yung tao na nanahimik yung kaibigan ko at wala naman akong permiso na sabihin ko kaya hindi ko siya papangalanan. Halongkatin mo, Tungol, Erwin, halongkatin mo yan. Ang kaawa-awa, yung kaibigan ko kasi, nakilala ko lang yan, naawa ako, ganyan-ganyan, naloko, dadadada. Kaya ako pa nga nagsabi noon eh, papasok tayo, magpatulong tayo kay Rafi. Baka kasi, maayos sila, ganyan-ganyan, sa law firm nila. May believe ako sa inyo noon eh. Na-experience ng kaibigan ko. Nangako kayo na i-expose doon sa isumbong mo kay Tulfo. Ano ang sabi ng law firm? Ay ma'am, kasi hindi ito hindi ayaw ng mga audience ng ganitong klase. Hindi daw panonoorin. Ang gusto nyo, yung nagkangkangan, yung magkumpare, magkumare, yung mga OFW na nag-aaway, yung mga nagmamarites. Kasi yun ang gusto nyong i-feed sa utak ng mga kawawang Pilipino. Tapos pag pumunta sila dyan, mabait na si Tulfo, o bigyan kita ng 5,000 pamasahe, 5,000 pang shopping, ibigay kay Lola 5,000, 5,000 ka gano'n, 20,000. Magkano ang balik sa pag-exploit ng show na yan? 100,000? Tapos yung sabi pa pala niya, natawa ko. Alam mo talaga, sana Tulfo, totoo. Ang sabi niya, yung vlogger sa Amerika, maraming viewers yan. Kumikita yun ng 100,000. Tangina, sana talaga totoo. Tulfo, I wish talagang sana totoo na kumikita ako ng 100,000 sa pagbablog. Mayaman na sana ako. US dollars, ha? They're talking US dollars. Sana talaga. Sana magkatotoo yan. Okay. Can I get 1 million viewers ngayon? Para magkatotoo. Ito sa mga palangga ko na naloloko ni Tulfo. Wala pong problema kung ikaw ay dumaan sa kahirapan, nagsumikap ka para maiahon ang iyong mga anak. Ang may problema po pag gumawa ka ng krimen. Pag gumawa ka ng loko ka ng gobyerno ng Amerika, ng loko ka ng tao, ng loko ka ng gobyerno ng Pilipinas. Yaan ang problema. Kahit ano pang ginawa mong kabutihan, 'di ba, sa pamilya mo, kung nanloko ka ng pangkalahatang Pilipino at pipigilan mo ang bunganga ni Maharlika at pauuwiin mo para mapatay ako ni Lisa Tanas, dahil galit na galit ka, then yan ay pambubudol at pambobo yan. Hindi porket, ay ano pala yung mga namin, USAID. Yan, yung USAID namin. Pera ko yan pera namin yan. Kailangan ba lahat ng Amerikano na nagbibigay ng USAID pumunta ng Pilipinas para lang physically masabi tumutulong kami? Andiyan ang USAID namin Kasama ako dyan, Erwin. Gamitin mo jutak mo Sabi ko, I try to be mabait pero I cannot help it kasi loko-loko ka Nagagumot ang bayan. Sabi mo pa, ayun, gusto niya daw, tumakbo daw ako. Sabi pa niya, si Sir, sino itong siniser niya? Ito ba si ito yata ang reporter. Sir, kung gusto mo makatulong, itumigil ka na lang ho. Bakit mapatitigilin? Diktador ka ba? Diktador ka ba? Nasa what do you call it? Nasa demokrasyang bansa ka. Well, although diktador na nga ang amo mo, bakit mo kami patitigilin? Sagutin mo. Explain mo, wag ka tumalon sa kwento mo. Wag mo kaming dadaanin sa emotional appeal na nagsumikap ka dahil gusto mo pakainin ang mga anak. Kami din nagsumikap. Ako nga, nagbibenta pa nga ako ng sandwich ng high school, ng college para makatapos ng pag-aaral. Tapos kinalaban ako ng classmate ko, nagbenta ng kutsin pa. Nyeta, noon pa lang meron na talagang
competition. That's true, college days, Rose, you're there. Diba? Sa botany, sa zoology class namin, was it zoology, botany? Botany class namin. Benta ako ng benta, tapos nagulat na lang ako dahil ang mga classmate ko, kasi 5 hours yung botany class namin. Was it 4, 5 hours? Para hindi na bumaba yung classmate ko. Nasa 3rd floor kami. Sa akin sila bumibili. Kinabukasan, may kalaban na ako, di ba? Yes? Palangga, oh. May kalaban ako. Nagtinda na ng kutsinta ayoko na lang pangalanan yung classmate natin. Anyway, nakakaloka. Lahat yan. Huwag niyo kalimutan yung showbiz na chismis ko, ah. Okay. Bago ako umalis, paalala niyo sa akin. Ano sabi mo, Tulfo? Ito yung may attorney din siya kalaban. Bakit hindi po kayo mag-volunteer kasi daldal kayo ng daldal? Hindi ko po ipapaubaya, sabi niya. Sabi ni Tulfo, hindi ko po ipapaubaya sa ilang vlogger. Hindi ko po ipapaubaya sa mga bayarang basher. Mga troll ang desisyon kung kailangan ba magsilbi ng isang senador na galing po sa pag-TTNT. Hoy, yan ba, sinabi ko ba na ikaw ay TNT? Yan ba ang kino-question namin sa'yo? Ang sinabi namin, sino? Si Erich Sylvester. Ulitin ko, Tulfo, ang issue hindi sa pagiging TNT mo. Dahil libo-libo ang Pilipino na nag-TTNT. Ulitin ko, dito, nagalit nga ako kay Romualdez sa gobyerno ni Bangag na sinasabi niya umuwi na lahat ng mga TNT. Ano ang sabi ko? Dapat imbes na magbigay kayo ng tulong, legal advice sa mga undocumented kung paano nila malusutan ng kanilang pinagdadaanan. 'Di ba? Yun ang sabi ko. Kino-question ba namin ang pag-TTNT? Hindi. Ang kino-question namin ang pagnakaw mo ng identity ni Erich Sylvester. Kaya huwag mong linlangin ang tao. Kayo mga kababayan, kayong mga palangga ko, construction worker, tindero, tricycle driver, whoever you are, matalino man kayo, o abogado, ang mga matatalino dyan. Iba naman, ang mga abogado, nagpapaloko din dito. Hindi po issue ang TNT. Ang question, ang pinakamalaking issue, Erwin, nanloko ka ng Amerika. So pag naging, ibig sabihin, nanloloko ka dyan sa pwesto mo, doon na lang Nung nasa likod ka, remember last year? Nung pinalabas si Tambaloslos na mayroong mga, ano tawag dyan? Yung mga warehouse na nahuli dahil nag-hoard sila ng mga bigas. Isa yun sa mga in-expose natin. Walang ipinresenta si Tambaloslos kung sino yung mga hoarders. Nandoon ka sa likod Kaya doon pa lang buwisit na ako sa'yo. Sinuportahan pa kita nung nasa DSWD ka. Pinagtanggol pa kita kay Bautista no, nalala mo? Nagpa-thank you ka pa nga yata Kasi hindi ko pa to alam. Akala ko para ka sa bayan. Hindi mo ako kaaway. Hindi kita kaaway. Pero sa ginagawa mo, naging greedy ka, Erwin. Kung ako sa'yo, I'm not telling you what to do. Pero dahil ito'y totoo naman, dahil ito'y galing sa Congress yung record Alam ng mga kongresista, pinagtatawanan ka lang, kinakapalan mo lang yung mukha mo. Huwag ka nang tumakbo. Kasi alam ko, hindi ka gagawa ng tama. The fact na nagsisinungaling ka, binabaliktad mo na kami ngayon dito ay, kami ay nagdadakdak, pinatitigil mo kami. You're not for the people, Erwin. Mahiya ka sa nanay mo. You respect your mother. Kung pinahayuhan ka ng nanay mo na anak, gumawa ka ng mabuti, huwag ka magnakaw, be it, gawin mo. At sa COMELEC, ito dapat ang gawin ninyo. Sa HUAD Committee, ito dapat ipatawag nyo si Erwin. Kasi 200 million yang pera, hindi naka-reflect sa kanyang taxes. Manang-mana kay Bangag. Dahil ba siya ay sumisip-sip? Dahil ba ikaw, Erwin, ay kumidila sa kipay ni Lisa, kaya hindi ka maano-ano? Huwag yung lokohin yung Pilipino. Hanggang buhay yung bunganga ko at may nakakarating na informasyon, hindi nyo ako pwedeng bayaran o patigilin. The only thing na mapatahimik nyo ako pag nagurgur ako ni Lisa Tanas. But hindi ko kayo hayaang basta-basta na lang manggugurgor ng isang maharlika. Huwag tayong maglokohan, Erwin. Humarap ka sa salamin. Kausapin mo kung talagang may pinaniwalaan kang Diyos kasi ginagamit mo yung Diyos. Alam mo na ang sinasabi ko dito ay totoo. At alam mo na kung sino man ang pinitisyon mong anak, pwedeng makalaboso. May mga nagsabi sa akin, Marlica, kasuhan ko. Bakit ko na makakasuhan? Magsasayang pa ako ng pera at oras. Let the US government do the job, not me. I cannot do that palangga. Diba? Unless na lang kung ako ay katulad ni Lisa, mang kaso, o mag-trip-trip ng tao, diba? Gusto kong pahirapan yung mga tao, hindi ko ugali yan.
Even na may pera ako, na mayaman ako, galing sa AFAM, sabi ni Erwin, I'm not gonna do that. Why should I waste my time? Diba? I will let the government do the job, not me, darling. Okay, darling. Tiga, ano pa sabi mo dito? Okay, hindi daw niya paubaya ng isang senador galing po sa pag-TTNT na dati po ang undocumented alien na illegal, ika nga, OFW, pero ipaubaya ko po ito sa sambayanan. Sambayanang Pilipino, ginagago kayo ni Erwin Tulfo. Ang usapin po ay hindi sa pagiging TNT ni Erwin. Ang usapin po, yung pagnakaw niya ng identity na Erich Sylvester at in-enjoy po niya ang pribileyo ng pagiging Amerikano for 30-something years. Okay, marami po siyang nilabag na batas sa bansang Amerika kung siya ay kakasuhan ng Amerika. Based on that, what? Paper na pinakita natin sa inyo na galing sa ating puting ahas. Na ni-revoke ang kanyang US citizen. At after ma-revoke, after ma-revoke noong 2021, nag-apply siya, I think sometime in August, yung data natin dito. Okay? So, Okay. Tapos nung September 14 ng 2022, ay binigyan siya, mabait pa nga ang US binigyan si Erwin o na-approve ng G2 visa. Okay? Na-approbahan siya as a government official. I don't know kung anong mission niya sa Amerika. September 14, 2022, nag-grant ng G2 visa. Ito ay para sa mga politiko like him na may mga whatever mission niya sa Amerika. Hindi naman sinabi dito. At doon nga, sinabi ng dokumento na inamin ni Erwin Tulfo na hindi naman siya talaga ipinanganak noong December 30 sa Hawaii of 1965 pala, kundi sa Leyte. So, yaan yun, Erwin. Kaya kayo mga palangga, huwag kayo nagpapabudol dito. Yan po kasi ang problema, na binubudol ang mga Pilipino, ini-insult ang inyong mga, yung katalinuhan, race,